wala kang boundaries sa sarili, madali kang tapakan, abusuhin at kontrolin ng ibang tao dahil ang boundaries ay hindi kahinaan kundi sandata ng matatag na lalaki na marunong magbigay halaga sa sarili. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang 10 boundaries na magbabalik ng respeto, kontrol at katahimikan sa iyong buhay. Hit the like and subscribe button dahil matinding aral na naman ang matututunan mo sa video na ito. Let's begin. Number 1. Permission. Permission boundary is important. Kailangan mong ma-realize na ikaw sa sarili mo bilang tao at lalo na bilang lalaki, may pangangailangan ka rin na dapat mong unahin bago ang pangangailangan ng ibang tao. At hindi yan kasamaan. Hindi masama na kahit paminsan-minsan lang ay unahin mo muna ang sarili mo bago ang iba. Because when you constantly put yourself last, you teach others that's where you belong. Kung lagi mong ihuhuli ang sarili mo dahil sa ibang tao, hindi na nila irerespeto ang opinyon, salita at maging mga desisyon mo. Magiging convenience ka na lang sa kanila. Ibig sabihin, tatawagin ka lang nila kapag kailangan ka lang nila. So give yourself permission to be a priority in your own life. Always prioritize yourself. Yan ang permission boundary. Number 2. Breaking point. Ito naman ang tinatawag na breaking point boundary. Kailangan mong maunawaan na ikaw bilang tao ay may limitasyon lang at hangganan. You can only endure so much until you break down and collapse. Kapag hindi mo na kaya, tumanggi ka o umayaw ka. Hindi yung tuloy-tuloy ka lang kahit na ang mental at physical health mo ay umaayaw na. Step back before you break down. Magbigay ka ng boundary sa sarili mo na kapag hindi mo na kaya, pahinga ka muna saglit sa mga demands nila. Alalahanin mo, tuloy pa rin ang ikot ng mundo bukas kahit na ngayon mismo ay mawala ka dahil may limitasyon at hangganan ka lang. Give yourself a breaking point boundary. Because the world will survive without you for a while, but you might not survive being everything to everyone. Number 3. Identity. Identity boundary. Ang boundary mo sa sarili kung nasaan ba nasusukat ang halaga mo. Alalahanin mo ito. Your worth is not measured by your utility to others. Ibig sabihin, hindi nasusukat ang halaga mo sa kung gaano kadami o kung gaano ka kagaling makisama sa ibang tao. Ang problema kasi ng marami dito, natatabunan at nawawala ang identity nila para lang sa approval ng ibang tao. Nauunawaan mo ba yan? Isinasakripisyo nila ang totoo nilang pagkatao para lang i-please ang kung sinong tao. Namumuhay sila sa pekeng balat para lang sa ikapapabor ng ibang tao. Para ka na rin nagpapanggap at niloloko ang sarili mo for the sake of other people's gain. Give yourself some boundary. Huwag kang magpanggap para lang sa ikapapabor ng iba. You have your own identity. Protect it. Number 4. Reciprocal. Kapag sinabing reciprocal boundary, patungkol ito sa iba't ibang relasyon mo sa mga tao. Kaibigan, kamag-anak, kabarkada, katrabaho, at kung ano-ano pa. Kailangan mong maunawaan, healthy relationships need balance. Kailangan bawat relasyon na healthy ay nasa balanse. Ibig sabihin, kung ikaw at ikaw lang ang bigay ng bigay,
Tapos siya tanggap lang ng tanggap. Balanse bang matatawag yan? Natural hindi. Kalaunan, maboburn out ka dyan. Hanggang sa maging toxic na kayo parehas. Kaya maging maingat ka sa mga connections na ikaw lang lagi ang nagbibigay at nagsasakripisyo. Give yourself some boundaries because real connection is mutual. Anything less is not real. Tandaan mo yan. Number 5. Self-care. Self-care boundary. Patungkol ito sa sarili mo at kung paano mo tinatrato ang sarili mo. Masyado ka bang selfless to the point na nagiging helpless ka na rin? Hindi na tama yan. Kasasabi ko lang sa'yo, may limitasyon at hangganan ka kung ano man ang ibinibigay mong pabor sa iba. Pagdating sa sarili mo, doblehin mo naman. Huwag mong uubusan ang sarili mo. Your maintenance is not optional and your well-being is not selfish. Hindi ka madamot kung uunahin mo ang sarili mo sa ilang pagkakataon. Give yourself some boundaries because what you do alone to refill your cup is as important as what you pour out for others. Nawa ay maunawaan mo yan at may apply mo sa sarili mo dahil napakahalaga niyan. Number 6. Standards. Standards boundary. Isa lang ang ibig sabihin nito. Patungkol pa rin ito sa sarili mo. Makinig ka. Huwag na huwag kang tatanggap ng treatment na hindi mo maire-rekomenda sa mga taong mahalaga sa iyo. Nauunawaan mo ba yan? Kung binabastos ka na at tinatapakan na ang pagkatao mo, ngunit binabaliwala mo lang, mababaliwala mo pa rin kaya kapag sa mga mahal mo na yan ginawa. Nauunawaan mo ba yan? Kaya't mahalaga na may standards boundary ka. Kung sinasabi nila na wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo, wag ka rin tatanggap ng kahit anong uri ng panggagago na hindi mo naman ginagawa sa kahit sino. Dahil unawain mo ito, your tolerance for disrespect becomes an invitation for more. Number 7. Energy. Ito ang madali mo lang mauunawaan. Energy boundary. Huwag kang mag-aaksaya ng enerhiya sa mga walang kwentang bagay at walang kwentang tao. Your energy is your second most precious resources next to your time. Kung sasayangin mo ito sa mga bagay na walang kabuluhan, isa kang taong walang direksyon ang buhay. Dahil nakukuha mo pang mag-aksaya ng enerhiya sa mga kababawan ng buhay. At gayon din naman na ang enerhiya mo ay napakahalaga. Kaya't sa oras ng pahinga, sundin mo ang katawan mo. Because rest is not a reward for productivity. It is a requirement for survival. Dahil kapag inabuso mo ang enerhiya mo at hindi ka na namahinga, mali rin yan. Give yourself some boundaries. Always recharge before you're empty. Number 8. Verbal. The word no is a complete sentence. Gamitin mo yan ng walang pag-aalinlangan. Kapag ayaw mo, tumanggi ka at panindigan mo. Dahil sa tuwing sumasang-ayon ka sa isang bagay na labag sa kalooban mo, tumatanggi ka na sa sarili mo niyan. Every yes to others is a no to yourself. Ito ang boundary na wala ang maraming tao at huwag ka nang gumaya sa kanila. Verbal boundary. Kung ayaw mo, sabihin mo at panindigan mo. Dahil ang salita mo ang naglalarawan sa pagkatao mo. Kapag malambot ito, hindi ito seseryosohin ng ibang tao. Lahat ng salita na lalabas sa bibig mo, say it like a man. Because your words should honor your reality, not please others. Number 9. Emotional.
Emotional boundary. Patungkol ito sa emosyon mo. Makinig ka. Napakahalaga sa panahon ngayon ang peace of mind mo. At nangyayari yan kapag nasa payapa ang emotional state mo. Hindi mo naman responsibilidad ang nararamdaman ng iba, hindi ba? Emosyon nila yan. Hayaan mo na sa kanila. Other people's feeling are not your responsibility. Pwede kang makinig nang hindi nangingialam. Pwede kang makiramay nang hindi nakikibahagi sa dinadala nila. Ano man ang pinagdadaanan nila, sa kanila lang yun. Protektahan mo rin ang peace of mind mo because their reaction belongs to them and your peace belongs to you. Unawain mong mabuti yan kung nais mo ng mas masayang buhay. Number 10. Time boundary. Lagi mong poprotektahan ang oras mo. Ilaan mo lang ito sa mga bagay na magbe-benefit ka physically, mentally, emotionally, at spiritually. Huwag ka nang gumaya sa mga taong walang magawa sa buhay kaya't nagsasayang ng oras sa mga walang kwentang bagay. Ikaw, tama ang ginagawa mo sa panonood mo rito. Kailan ba nasayang ang oras mo? Protektado ang oras mo rito kaysa mag-scroll ka ng mag-scroll sa social media tapos wala ka namang napapala. Mga ganitong content na lang ang i-consume mo sa free time mo. Use your time to improve your physique, mentality, financial state, and the spiritual relationship with God. At kung nagustuhan mo ang video na ito, hit the like and subscribe button. Nawa ang lahat ay makaunawa hanggang sa muli nating pagkikita, mga mahal kong kawal.